Hello, good evening. Dito tuloy natin yung ginagawa nating box culvert na one cell. Ngayon, bubuksan natin yung ating file. Bali, dinagdagan ko na siya ng length, long, yung haba ng box culvert. Bali, nag-assume ako ng 18 meters. Usually, merong maximum length ng box culvert, depende yan sa specs ng building code ng bawat bansa. Dito kasi sa pinagkatrabaho namin, meron kaming 30 meters na haba lang ng box culvert. Kaya kung meron kang 60 meters length na box culvert, gagawin kong dalawa. O kaya kung meron kang 40 meters, gagawin ko pa rin dalawa. Ito nga pala yung pagbukas natin ng drawing natin, napansin natin na nawala yung ginawa natin ng mga details ng bakal. Yan, tuwing bubuksan mo yan, magaling ka sa bagong bukas ng drawing mo, hindi talaga siya magre-reflect. Kailangan mong i-refresh yung auto rebar para ma-refresh yan at lumabas yung bakal dyan. Punta ka dito sa auto rebar. Ito, pag refresh mo, click mo lang siya, yan, lalabas na ulit yung dati nating ginawa. Ngayon, balik naman tayo sa paggawa ng mga detail na itong bakal na to at saka yung mga distance niya. Ngayon, kukuha ko na sa ikakopy ko lang yan. Copy ako ng yung sa top, copy ako ng A. Ito yung A, copy natin yung A. Yan, copy ko yung A, tapos copy ko yung B, yan, copy ko yung B, tapos copy natin yung A, B, tapos yung D at H. Yung D at H parehas lang, kaya dalawa lang yan. Copy ng H, copy natin to, tapos dalawa. Pero lagyan din natin to para hindi natin makalimutan, para pag naglagay tayo ng detalye, yan, hindi natin makakalimutan. Hindi yun ang tamang spacing niya, bali lagay ko lang para alam natin merong isang ganun din sa baba, sa bottom slab, lagyan din natin. Okay, A, B, AB, tapos DH, tapos FD. Copy. Ito yung F, tapos ito yung G. Okay, ayusin lang natin. Yun yung bakal na yan. Yun yung mga bakal na kailangan natin. Yan, kung gagawa tayo ng mamaya na yun, bali mamaya na yun yung chair bar, pwede tayong gumawa dyan. Pero mamaya na yung chair bar. Lagyan muna natin ito ng mga DH, AB, yan yung A at saka B parehas lang, sa taas baba. Consider natin parehas, i-consider natin parehas yan. Ito ano, kasi thickness talaga rito is 50 mm, sa taas 70 mm, kaya dapat mas malaki yung L bar na ito. Pero consider na parehas. Okay,
Tama tayo sa A. Bali, itong A. Click natin yan. Bar mark niya. Lagyan muna natin ng measurement. Display natin ang measurement. Apply. Display natin ang measurement. Apply. Okay. Display natin ang measurement. Apply. Lahat yan display natin. Okay. Display natin ang measurement. Display natin. Okay. Bali itong A. Itong A. Ito yung A. Ito sa bar mark. Tapos i-click mo lang yung bar na gusto mo. Yan. Yan. Ibig sabihin 12mm yan. Click ka dyan. Tapos direct. Yun. Number 1. Pwede mo palitan yan. A1. Double click mo siya. Yung tag A. A1. Yan. So isang piraso, may cutting disc ka na 2.5 2.2 meter. Bali 2.2 meter yung kailangan mo. So pagka 2.2 may waste ka dyan. Sa 12 meter, ilan yung magagamit mo sa 12 meter. Discarte mo na yan kung gusto mong i-cut siya ng walang waste sa 12 meter. Lalakihan mo siya. Dadagdagan mo dito, dadagdagan mo sa baba. Ayan, pwede kang maglagay ng note, pwede kang maglagay ng ano. Ayan. Okay. Ayan, A1. Kaso apat yan. Apat na side yan, dalawa sa taas, dalawa sa baba. Bali, isa lang muna natin. Kasi kailangan pa natin yung distance. Ang distance ng natin is 18 meter. Diba 18 meter? Para makuha mo yung dami ng 18 meter na yan. Ano? Punta ka dito, double click mo to. Tapos, range mo is 18 meter. Okay? Ang spacing mo every 150. Spacing. Sa 18 meter, bali may concrete cover ka dalawa doon. Pasobra mo na yung dalawang piraso. Kasi kung magtutuusin, hindi 18 meter yan. Bali, gagawin mo dyan, complete mo siya ng 18 meter minus yung dalawang side na concrete cover. Kung may concrete cover ka na 0.05 plus 0.05 di minus 18 minus 0.05 minus 0.05 bali 17.9 dapat yan. 17.9. Gawin natin 17.9 para pag nagdagdag tayo ng 2% or 5% na bakal, at least hindi masyadong marami ang sobra. 17.9, 1.5. Kaya tapos mo lang yan, okay. Yan. Lalabas dyan 12 milli. Tapos spacing mo is 150. Piraso niyan is 120 pieces na cut length na 2.2 meter. Bali, itong 120 meter sa isang side dyan ng 17.9 meter. Okay. Pwede yan, kung gusto mo gawin mo, i-add mo, ano na lang siya, itawag na ito, gawin mo, i-copy mo siya ng tatlo pa, o kaya gawin mo, lagyan mo siya ng 4 side. Pwede yan, ganito. Click mo uli yun,
Bali, punta ka sa bundle data. Yan, gawin mo 4. Kasi 4 na side yan eh. Okay? Then, okay. Yan, 4 na side siya na 12mm, 12mm na diameter, 150 spacing. Kaya 480 pieces siya na ang cut length is 2.2 meter. Okay. Para hindi masyado maraming ano. Ganyan lang. Sunod naman yung B. Ito yung B. Okay. Click mo to. Bar mark. Click mo tong B. Okay. Tapos, yan. 12 meter din siya. Pero ulit. Double click mo yan. Ilang meter yan? 17. 17.9. Spacing mo is 150 mm naman yan. Tapos 4 na piraso. Tapos siya yung B. Okay, B. Then ayun, 4 na, hindi siya 4 na piraso, bali isa sa babaw, isa sa ilalim. Dalawa lang siya, dalawa. Okay, dalawa. Okay, dalawa. Top and bottom bar sa bottom slab, top bar sa top slab. Okay. Next yung D. Ito isang D. Itong din to. Click mo itong bar mark. Click mo to. Yan. Tapos ilang piraso yan? Dalawa din. Isang bottom, top slab, bottom bar, tapos bottom slab, top slab, top bar. Double click mo siya, letter D. Okay, dalawang piraso. Tapos spacing mo is 150 pa rin yan kasi everyone 100. Tapos range mo is 17.9. Okay. Okay. Dito naman yung H. Ito yung H. Para mark ulit. Ito, H. Double click mo siya. Ito H. Tapos dalawang piraso. And then spacing na 150. Range niya is 17.9. Pwedeng hindi mo ilagay yan. Pwedeng gumamit ka na itong option na to, data links. Ibigyan natin ng sample para nagamit tayo ng data links. Okay. Gamit tayo ng data links. Data links. Ito. Pwedeng gumamit ka na ito. Ito kasi 18 to eh. 18 meters. Okay. Enter. Hindi siya nag-ano. Ito na lang. Etong meters na to. Bali, kailangan magkapareha siya eh. 240. Dalawang piraso lang yan. Data links. 18 meters yun o. Nag-link siya sa 18 meters. Doon sa distance. Nag-link siya sa 18 meters. Yan. Pag kinlik mo yan, kuha nyo. Bali, double click mo to. Eto. Link mo to kung ilang meters. Yan. 18 meters. Nag-link siya sa 18 meter dimension. Tapos, okay. Yan.
Kaya yun, kita mo pa. Sobra siya ng dalawa kasi may 0.1 and 2. 240 lang dapat. Okay, ganun ang paggamit na yung may data links. Kaya huwag natin gamitin yan. I-off natin data links. Gawin natin 17.9. Okay. Pwede yan. 17.9 itong gamitin mo na distance na ito. Tapos yung column ay yung wall wall G 14 milli. Pansin mo 14 milli 12 milli, ito 14 milli. Okay. Ito bali click mo to, ito try natin. Yan natin ganyan na lang. Okay. Ito yung G. Double click mo to. G. Ilan siya? One side dun sa isang, sa right, sa left. Dalawa. Spacing mo is 150 din. Tapos ang range mo is 17.9. Then okay. Yan. Tapos eto. Ang mark na to. Ito yung F. Double click mo siya. Tag mo F. Dalawang piraso. Sa kabilang side, sa right and left. Dalawang outer. Tapos 150 spacing niya. Tapos range mo. Bali range kung alam mo na yung sukat, pero kung hindi mo pa alam dito sa data link, pero kiklik mo lang yung measurement na gusto mong lagyan. Okay. 17.9. Okay. Right. Okay. Ayan. Bali yan ay lahat. F. Ayan na yung section yan. Bali yung main bar lang yan, wala pa yung longitudinal. Ngayon, kung gagawin mo tong longitudinal na to, yan, 18 meters, bali gagawa ka ng longitudinal yan. Pag ginawa mo siya, bali kakating ka ng 12, tapos meron kang laps, may laps ka. Yan, bali ito na yun. Okay, ito yung requirements mo sa bakal para sa box culvert na 1 cell, pero hindi pa kasama yung longitudinal. Okay, ngayon lalagyan mo siya ng tagging. Ito, lalagyan mo ng tagging to. Paano mo siya lalagyan ng tagging? Call up mo siya, call up, tapos yung A, ayan yung A, ito yung 4 na A. Ito pwede mo nang tanggalin to. Tanggalin mo yung 4, bali yung bundle tanggalin mo. Okay, 12 milli lang. Yan, call up mo siya, tapos LA LL ba hindi LA LE yung lead niya. Saan ba yun? Ito yun. Ito. Okay.
A mo is yan. Tapos yung B mo, yung B, call out mo ulit. Ito, B. Yun yung B. Okay. Call out B mo. Okay. Tanggalin mo yung 2. Double click mo siya. Lagyan mo lang display. Yung mga yan, pwede lang i-settings kasi yan dito. Pero mas maganda yung ganun settings para yung una-una ko setting para pwede kong baguhin isa-isa. Copy paste lang naman ang lalabas dyan eh. Then okay. 12 milli. Copy natin itong isang to. Okay. Yan. Tapos natin move natin ito para okay. B. Tapos mirror na lang natin to. Oh. Hindi siya na mirror. Copy na lang to. Yan. Tapos copy natin ito dito sa baba sa may mirror natin. Okay. Yan. Call up natin itong D. Call out yung D. Yan. D. Tapos call out yung H. Double click mo siya, tanggalin mo yung bundle display. Double click, bundle display. Then okay. Yan. Yan. Ganyan na yung mangyayari dyan. Meron ka ng detail. Pwede mo nang copy niya. Lagyan pa tayo ng wall para mas maganda. Okay. Meron natin to. Yan. Pagandahin mo lang yan para sa presentation. Call up natin tong call out natin to bali dito sa G. Tapos call out natin tong para sa F. Double click mo siya, tanggalin mo yung display. Okay. Ganun din dito. Double click, tanggalin mo yung display. Yan. Yan, bali, pwede mo na siyang i-copy sa kabilang side at saka doon sa baba. Tapos, ito kasi 2.5. Kailangan mo ng isang chair pa rin. Magbe-bend kasi yan eh. Masyadong ano yan. Dapat at least 1.5, 2 meter. Ganun ang ano. Kaya yan, pwede na. Lagyan natin ng isang chair pa. Ngayon, sukatin natin itong top and bottom. Total naman naka-scale, naka-drawing scale naman yan. Sukatin natin ito. Kung ilan. 35. 35 yung taas ng chair. Actually, hindi naman talaga 35 yan. Kasi, kapag naglagay ka ng chair bar dyan, diba, ang chair bar mo na ganyan. Yan.
ganyan. Yung chair bar mo dapat meron dalawa o tatlong runner guide para pagpapatungan nung bakal na to. Kaya kasi isa-set up mo itong to bago mo ilagay ito eh. Kaya magma-minus ka pa sa actual, ganun. Depende sa nagbabakal. Sa actual, ganun ang ginagawa. Kaya yung chair bar na yan, ma-minus ka pa kung gagamit ka ng 14 milli, ma-minus ka pa ng 14 milli mula dito sa 0.35. Kaya ang height mo, magiging height clear mo is 0.35 minus 0.014 milli. Kaya magiging height mo is 0.336 ang height ng iyong chair bar. Okay, gamitin lang natin ng 0.336. Sige, gamitin natin ng 0.336. Kasi 14mm ang bakal na meron ka dito, kaya sigurado 14 milli lang ang magiging chair bar mo rito. Maliban lang kung meron kang mga luma ng bakal na waste, pwede mong gamitin chair bar. Kaya 0.33. Okay, liquid chair bar. Okay, ang diameter na kailangan mo is 40 milli. Tapos ang pit length niya, yung pinakapaan niya, bali magbabase ka sa distance nito kasi ang pit length kailangan pumatong dito sa dalawang perasong to, sa dalawa. Kaya kung 15 yan, 15 plus 15, 30. Bali pwede ka nang gumamit ng 40. Kaya yung 40 yan pwede rin. Okay, yung 40. Tapos yung height niya is 1 meter. Hindi, yung height nito is 0.336 sa meter tayo. Ngayon naman yung babaw naman niya, syempre ganun din. At least meron kang pagpapatungan ng 3 peraso. Kaya dapat yan 4 na peraso. Kung 4 na peraso yan, kasi ganyan na magiging chair bar mo simula kunyari dito hanggang dito. Yan, bali 1, 2, 3 tatlong runner mo, pagpapatungan mo. Kaya 30, 50, yan, pwede na siguro yung 50, malaki na yan. 2, 3 na makakain dyan. Kung titipid ka, pwede mo rin gawin dyan 40. Kung ano yung sa baba, kaya sa mataas, ganun din 40. Pwede naman 40. Gawin na natin 40. 0.40. Okay. Kasi pwede naman 50. Di baka lumusot. Gawin na natin 0.50. Baka lumusot yung 3. Okay. Yan ay chair bar. Yung sinasabi ko, ito kasi lalagyan ito ng runner 3 peraso. Depende sa spacing. 150, 150, 150. Kaya yun siyang kadalasan. Pero yung mga magagaling talaga na magbabakal sa mga site, yung mga minsan talaga kahit hindi mo na kailangan ng runner, wala problema kasi dagdag lang yun dagdag lang yun sa pinapatong na automatic dito. Minus kasi ng isang isa pa. Ayan, bali lagyan din natin siya ng bar mark. Click natin bar mark.
Tapos lagyan natin siya ng distance. Yan. 40-40 ang paa. 0.36. Mukhang maliit yata yung 0.36. Pero okay na yan. 0.336, 50-50, okay. Tapos lagyan natin ng isang piraso baba, isang piraso taas, kaya 2 piraso. Double click natin. Chair natin, lagyan natin ng CH. Chair. Tapos spacing 150. Hindi. Spacing natin ng every 1.5 meter, bali 1,500. Okay. Tapos sa loob ng 17.9 meter. Okay. Tapos okay na. Kaya okay, yan. Bali 12 pirasong chair barang gagamitin natin sa 1.92. Yan, kagaya nito 1.91. Pwede mo nang gawin 2 meter ang cutting list mo dyan. 1.91, 2 meter na siyempre. Papakat ka ng 2 meter kahit humaba na yan. Humaba na itong leg niya, humaba. Pwede na yun. Sama-samahin natin yan. Okay. Yan. Bali may chair bar ka. Meron kang yan. Ngayon pala, eto, kung gusto mong hindi ganyan yung itsura ng bakal mo, pwede mong palitan yan. Settings naman yan ng pwede kang, yung ayaw mo, pwede naka-tin, isang linya lang, yan. Pwede namang naka-tick, naka-hatch siya, yan, pwede naka-hatch, saka yun, pwede rin naka-double line. Yan. Ngayon, sa mga may mga thread, yan, pwede ito naka-thread yan. Merong special yan yan. May section. Yan, may section. Nakaano yung isang bakal. O kaya meron namang thread bar. Thread. Ayan, meron thread. Ayan, naka-thread. Meron naman coupling. Kung meron namang coupling. Ayan, may coupling ka na may thread. Ayan, coupling with thread. Ayan. Pwede yan, coupling with thread. Ayan, may coupling tapos thread yung isa. Ayan. Ayan ang paggamit nun. Okay. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung scale niyan, example, ito, mabaguhin ko yung scale yan. Yan, punta ka lang dito, click mo yung pwede mong baguhin ang scale yan. Tapos yan, 1:20, gawin mo 50. Yan, okay. Balik natin ulit, scale. Scale natin ulit, click, then scale mo, scale. 20. Okay. And then, ito, kunyari, gusto mong baguhin yung yan, edit window. Yan, yung sabi ko, edit. Pwede yan. Pero, pinaka, dyan, yung double click. Double click. Yung double click kasi yan. Pagka din double click mo, pares lang ang lalabas. Saka dito. Yan. Okay. Ito naman, pagka yan, dudugtungan mo yung joint. Pwede rin yung yan, pag dudugtungan mo siya, yan, dudugtungan mo ganun, dudugtungan mo yun yung mga yan. Ito naman yung babawasan mo, yan, babawasan mo. Kunyari nasobrahan ka sa babawasan mo yung L nya. Yun yung mga function nito. Okay, bali call up, eto natapos na natin lahat yan. Dito na tayo sa
BBS, bar bending schedule. Ngayon, kung ano yung mga nakadrawing na bakal dyan na may detalye, kagaya ito A1, B1, D1, H1, yan lang yung kukunin ng bar BBS, yung bar bending schedule. Kaya dapat sa bawat isang drawing, dapat isang item lang dapat ang gagawin mo para makontrol mo yung ano, kasi pag pinagsama-sama mo yung drawing mo, baka mamaya pati yung ibang drawing na i-add mo ron sa bar bending mo. Bali, gagawa tayo ng BBS bar bending schedule. Yan, pag click mo ng bar bending schedule, nandiyan na lahat yan. Yan na, lahat yan naka-grade 60. Ito yung mga bakal niya, bar mark niya, ito yung diameter niya, ito yung bar bending schedule niya, ito yung cutting list niya. Yung cutting list, ikaw lang bahala kung gusto mong dagdagan yung mga dapat dagdagan dyan para sa cutting ng 12 meter. Kasi kagaya sa akin, minsan 12 meter, madalas na 12 meter ang ginagamit namin. Kaysa matapon yun, nilalagay ko na lang, lalo na sa mga gaya na ito L, nilalagay ko na lang yan dyan, yung mga hindi nakakadisturb. Pero minsan kailangan din namin ng mga ways na ano, dahil ginagamit namin yan sa mga stacking pile. Dahil sa mga surveyor, kailangan ng mga surveyor yan, lalo sa mga land project, land development, lalo pag gumagawa ng kalsada, gumagawa ng mga embankment. Siyempre kailangan mo ng stack up yung puntos para dun sa ano. Kaya kailangan namin yung mga yan. Mas maraming ways, mas maganda kasi kailangan nyo sa kalsada. Yan, meron kang total number ng bakal, meron kang yung kilogram sa mass. Yan, kung gusto mo lagyan ng note, walang problema, pwede lagyan ng note yun Ito, pag click mo siya, double click mo, hindi pala dyan, dito pala ang note nyan. I-click mo to, yan, maglalagay ka ng note dito. Kung may mga special cases na bakal, yan, ganyan. Bali, yan na yung bibigay mo sa, alam mo na rin kung ilan yung kailangan mo i-order. Kung may 5 ton ka, yan, kunyari yan, 5 ton na kailangan mo i-order. Ngayon, sa order kasi, hindi ka naman makakabili ng 5 ton Dapat 6 ton. Kasi sa isang bundle, 2 ton lang ang requirement sa isang bundle. Kaya, siyempre, bibili ka ng 6 ton. Saan mo ilalagay yung 6 ton na yun? Titingnan mo kung saan yung kung ilan yung, gaya ito. Ito, 12 milli, 2.4. Ito, 3 ton. Yan. Pero kasi kung malaki yan, di naman ganyan. 3. Hindi ka na makakabili ng 2. O-order ka naman yan. Siguro sa mga commercial pwede kang kumuha ng 3 tonelada. Ito, 2.5. Sabihin mo ng 3 tonelada na rin yan. Kaya yung may mga ways yan. Ngayon, hindi ko na gagawin itong longitudinal. Bali yan. Yan na yung katapusan ng Bali, yan. Ngayon, kung gusto mong i-transfer yan sa Excel, kung may form ka ng mga bar bending schedule, gaya sa amin, may mga form kami ng mga bar bending schedule na may mga logo, para sa submittal, para sa mga consultant submittal, para sa yan, pati mga drawing, yan, sa settings mo na yan. Bali itong bar list. Yan, sa bar list, kaya ka sa desktop, nyari bar bending, convert number, nyari number 1, number 10, tapos lagyan natin ng
2.5 meter by 2.2 meter. Yan. Tapos 1 cell. Ganyan. CSB. Okay. Tapos desktop natin. Okay. Tingnan natin ngayon sa yan. Yan na yun. Yan na yung bakal mo. Yan. Yan. Pwede mo nang i-copy yan. Ganyan. Pero ako kasi hindi kami nag sa ganyan. Madalas na yung binibigay ganito o kaya itinatransfer ko to dun sa ina-explode ko to tapos tinatransfer ko dun sa form ng bar bending schedule namin na naka-formula. Ito maganda na yung ganito na. Dati kasi yung isang outer river na luma, walang ganito, walang ganyan, walang grade na nakalagay at saka walang total lang na ito. Kasi sa form na ginagamit namin, meron kaming ratio ng concrete to steel. Yun. Kunyari example ito. Ang lalabas yan, kunyari meron kang kunyari 120 yung ratio mo. Kung 120 siya, kung 120 ka di 5,252, no? Divide mo ng 120. Bali, ang cubic na kailangan mo is 44 cubic. Assuming mo na yun, meron kang 44 cubic na base lang doon sa bakal na neto Pero kung may kasamang longitudinal yan, yun makikita mo pa kasi dadagdag pa yung bakal yan. Kasi kung example, kung meron kang kunyari meron kang 50 cubic kunyari ang total na 50 cubic. Ang ratio niya 50 cubic to 5252 divide 50 105 yung kilogram per cubic meter mo. So hindi naman kaganyan. Laging 120 pinakamaganda. 120. Okay. Siguro lahat na simpleng sample lang para lang magkaroon ng idea. Ngayon, ikaw na mag-develop yan. The best yan yung lagi mo siyang gamitin para ganun din. Kunyari ito, kunyari itong may head wall. Di ba may head wall ka? Lalagyan mo ng ties yan. Kunyari may head wall yan. Kunyari 0.30. Meron kang head wall ng 0.30. 0.30 by 0.2. Tapos yan. Tapos meron kang close natin. Kunyari may head wall ka. Ito head wall niya. Ganun din yun. Lalagyan mo ng bakal yan. Dito. Tapos bakal na longitudinal. Tapos yung ties mo. Yun, gagawin mo siya ng ties. Bali ang ties niyan sa labas. No? Okay, sa labas. Yan. Ang ties mo ay 12 mili.
Tapos meron kang 50 na concrete cover. Okay? Yan. Yan. May dalawang bakal yan. Dalawang bakal. Ganyan. Copy natin yan. Okay? Copy natin. Dalawang bakal kunwari yan. Kunwari lang meron guys. Pero maliit yung anong yan, dapat yan mga 40. Depende dun sa backfill. Depende sa backfill na naka 1:2, 1:3, ganun. Naka-backfill dun sa road. Depende yan. Dun mag-govern yan sa backfill. Okay. Bali ganun. Lagyan natin ng bar mark to. Bar mark. Tapos double click natin to. Ito yung size. Spacing mo is 150. 150 pa rin, pero ang range nito bali dahil lang ang range nito is yung lapad nito. Bali yan, lapad niyan. Ang range na yung lapad niyan 2.5 plus 0.4 plus 2.5 plus 0.4. Bali 3.3 yung haba niya. Okay. Lagyan natin ng distance yan. Okay. Tapos natin to. Double click natin yan. Lagyan natin ng option data links. Link natin dito 3.3. Okay. Yun. 23 pieces na 0.73 na ties para sa beam. Tapos 2 sides siya kasi sa kabilang side yan. Bali 2 side, 2 bundle, 2. Then okay. Tapos ganoon. Call up natin. Call up natin siya. Yan. Call up mo siya. Nice. Okay. Double click mo siya. Tanggalin mo yung bundle display. Yan. I1. Ganun. Tapos, bali ito, wala pa yung ties dyan sa bar bending schedule. Para mag-reflect yan yung bago mong ginawa, bali ito, i-click mo lang to. Yun, bumalik na yung soba. Move natin. Yan. Yan na yung ties na kailangan. Yan. Okay na. Ganun yan. Habang dinadagdagan mo yan, dumadami yan. Continuous lang. Dumadami yan. Kaya hanggang sa kompleto mo na siya. Tapos kung alam mo yung concrete na quantity niya, yung ratio naman niya is, kasi madalas sa mga amo ganyan ang tinatanong yung ratio ng concrete to ng steel to concrete. Kasi minsan ang pricing lump sum. Siyempre pag mas maliit ang ratio mo, siyempre mas mas lamang ka na contractor. Pero kapag malaki yung ratio mo, pwede kang malugi dahil ang bakal siyempre napakamahal. Kaya minsan pagka walang design at pinadesign sa amin, kahit na may design ako na mataas ang bakal, ginagawa ko, minamaximize ko talaga sa 120 to 150 ang ratio para hindi naman sa kumpanya. Depende
depende naman kasi yan sa situation ng kung saan ka nakaposition eh. Kung nasa kumpanya ka, syempre kumpanya, pero kung nasa consultants ka, syempre mas ano ng consultant yung sigurado, mas matibay. Yan, bali yan na lahat. Natalakay na natin lahat yan. Ito mga to, hindi ko masyadong kabisado to, pero ngayon ko lang, pero mga leak naman to eh. Bali ito, itong edit na to yan, pwede mo i-double click yan. Itong explode cell, pagka explode lang yan. Tapos ito naman, explode all, lahat yan may explode. Ito individual, ito all. Ito kapag dadagdagan, ito naman ito pag dadagdagan o babawasan, pwede naman yan gaya nung ginawa din nung nag-drawing tayo nito, diba? Yung unang drawing natin dito, tinatagal lang natin, tapos joint yung normal na command din sa AutoCAD gagamit din maliban dito, kaya okay na yan. Dyan meron na, dyan na yung saka siguro meron kayo natunan kahit konti. Sa sunod naman, doon naman tayo sa dito tayo sunod sa may dito tayo sunod sa Revit. Sa Revit tayo susunod. Bali pag-aralan din natin yung Revit kasi natin yung Revit para ito yung susunod natin. Sa Revit tayo. Pwede may nagpapagawa sa akin ng maliliit na bahay lang, para mas maganda maliit na bahay lang yung totaling magagamit sa Pilipinas, pero nasa standard based dun sa PD, based dun sa standard natin na based sa standard natin sa Pilipinas, yung based dito sa PD number 10, based yan sa National Building Code, based dito sa National, ganun pala yung based dito sa PD. Paggawa tayo ng sa Revit. Gawin tayo ng Revit. Sa Revit natin gagawin yun. Sunod naman natin para din naman sa mga kapwa kong Pilipino saka para din sa akin, para hindi ko nakakalimutan lahat ng mga alam ko, kasi hindi ko na nagagamit. Kadalasan nagagamit ko yung simple na lang drawing, baka makalimutan ko, kaya pag may time tinadaan-daan ko ulit balikan.
natin may taas yun. Sa rivet. Gawa tayo na rivet. Dito yan. Sa orientation. Sa view. Pwede kang plan. Pwede kang sa ground floor. Yan. Kita mo yung sa taas yan. Gawin natin. Yung floor. First floor. Yan. First floor. Gawin natin yan. Pag ano. Realistic. Kaya susunod natin pag-aaralan. Kaya tutok lang kayo sa ano mo. Sa camera natin. Tingnan natin kung ano yung itsura sa loob. Yan. Gawin natin realistic. Gwapong-gwapo. Pwede. Section niya. Yan. Natin dito. Left side. Elevator. Siguro pa nagagawa ng ceiling to. Ano ba pala ang ceiling? Next time, yan ang gagawin natin. Kaya stay tuned lang naman sa natin. Okay, salamat. Salamat sa mga nanonood. Okay, good evening. Thank you.